Welcome po sa Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. Maalala ko pala, update, kahapon pala nakalimutan kong banggitin doon sa parking. Kasi sa parking, nagtanong ako kung magkano. Kasi yung opisina pala kahapon na pinuntahan ko, wala silang parking Ang sabi sa akin, sa likod may parking, tapos may parking fee. Ngayon, tinanong ko yung babae dun sa parking. Sabi niya, sir, ano to sir, sa City Hall? Ay, ganun ba? Sana hindi siya na ano ako. Baka siguro mapag-initan ba siya, sana hindi naman. So, wala naman akong binabanggit na lugar So, ito na lang. Pasalamat ako sa kanya kahapon kasi yung parking is 50 pesos. Sabi ko parang ang mahal naman yata. Baka sabi ko pwede sa 20 pesos na. Tumawad pa ako. Mantakin mo 50 pesos na yung parking 20 pesos lang. Sabi ko saglit lang ako. Babalik din kaagad. Ngayon, pinarada kong motor. Sabi niya dito sir, dito sabing ganyan. Pagdukot ko dun sa bag, magbabayad siya na ako ng 20. Nakuha ko 6 pesos na lang. Nakita niya talaga na wala. Sir, wag ka na lang sir maingay, sabing ganyan. Hindi na lang kita bigyan ng ticket, sabing ganon. Sabi ko, ma'am, salamat talaga. Talagang wala pa akong kain Yung kain ko lang talaga, sabi ko, yun lang yung binigay sa akin na buko pie ng security guard dun sa Philippine Bible Society. Sabi ko, wala talaga, sabi ko. Kung meron lang, sabi ko, kahit 100, bigyan kita Sabi ko, next time na lang, pag nakaraos ako, alalahanin ko ito. Sabi niya, sige sir, ano na lang sir, wag mo na lang sabihin kasi sabi niya, yung matanda na yung babae na pakaingay. Sabi ko nga, minasingan ako Minasingan ba ibig sabihin, tinadtad ako ng salita, ang daming sinasabi ng matanda Hindi ko naman pinansin na. Sige sir, sabi niya ganon, wag mo na lang sabihin. Sabi ko ma'am, sabi ko salamat talaga, sabi ko. Okay pa ako yung kagaya nyo na as in ano talaga kagaya nating mga mahirap Usapang mahirap ba? Hindi mahirap Talagang madali lang ang usapan. Pag sinabing wala talaga. Wala nang maraming satsat. Sabi ko, believe talaga ako sa ganun. Tulad kahapon sa security guard. Wala nang maraming satsat. Talaga naman. Yun. Today naman yung activity ko, bala ko sana mag-follow up. Kaso hindi ako nakaalis dahil yung sidecar the other day, last 2 days ago, tinanggal ko yung motor sa sidecar. Naputol yung sa may yung connecting rod niya, yung connecting support rod sa sidecar to motorcycle. Naputol kasi nung paghugot ko ng sidecar sa motor, bumagsak. Ay tumama ngayon yung connecting rod sa motor, parang support rod sa motor. Naputol ngayon. Kaninang umaga, pinagawa ko. Pero nakiusap ako dun sa gumawa. Sabi ko sa Sabado na. Kaninang umaga, nagbakasakali ako, inagahan ko. Nagawa naman. At yun nga, lakasan ng loob at saka diskarte na lang. Wala man akong pambayad. Pero sabi ko, meron ako dito 2 litro ng langis ng motor. Sabi ko, pwede na ba pambayad sa'yo yun? I-weld mo lang naman yan. Sabi ko, wala talaga Sabi niya, dalhin mo na rito. Kasi nga, nung pumunta ako doon, nagliligpit siya. Tapos, matagal ko nang kilala siya. Siguro mga 2016 pa siguro ito. Siya yung taga-ayos ng mga rayos ng motor. Ganon, taga-vulcanize, ganyan. Bisaya din. Ngayon, ginawa niya. Pero pagbalik ko, dala ko yung 2 bote ng langis, Honda yung brand Tapos may dinala pa akong yung parang cutter ba o parang sa grinder, yung blade tawag nito. Binigyan ko siya 8 piraso medyo magkano din yun kung 15 isa sa 8 piraso na sa kano ba 40, 120 plus 360 halimbawa o 320. Ang mga almost 500 pesos din pala nabigay ko sa kanya. Tapos dala-dala ko yung bakal na hiningi ko doon sa construction noon sa Taguig.
yung bakal na 20 mm ba yan? Yung bakal na pang construction, pang building 20, yung may number na 20, siguro 20 mm yung ano nun, yung circumference o diameter. Ngayon siguro ang haba nun mga around 1 meter and a half siguro yon, 1 meter o ano, mga 3 feet siguro, ganon. Worth mga 300 pesos din yon. Binigay ko na lang sa kanya, pasalamat ba. Tapos ito ka ngayon, yung connecting rod na support doon sa tricycle tsaka sa motorcycle, hindi na binalik. Kasi nung minsan umakit ako dito sa bundok, ibig sabihin na sa kalsada ako, may nakita ako parang C-clamp, yung clamp sa chassis ng mga ELF, ganon, mga L300 ganyan. May napulot ako doon sa kalsada sa National Road. Tamang-tama yun yung ginamit ko kanina sa motor ko, kaya sabi ko, kanino kaya ito iniwan dito sa highway? Pinulot ko na lang dahil sabi ko baka makadisgrasya pa. Inuwi ko na, ilang taon na rin dito, siguro mga matagal na, siguro mga 7 years na siguro o 8 years na dito sa bahay. Napulot ko doon sa National Road. Ngayon ko lang nagamit ko din pala. Kasi sobrang bigat, sabi nga ng gumawa. Sabi niya, mas okay yan sir kaysa kabilya. Mas matibay yan kasi pang chassis yan ng ng ELF ng mga truck ganyan Ng ELF truck o L2 mga L200 ganyan. Ganon, L300 ganyan. Basta ganon pang ELF siya. O pang forward ganon. Ay napulot ko. Sabi niya mas matibay yan sir, mas maganda yung quality ng bakal niyan. Sabi ko sa bagay, pang chassis kasi yan ngayon, naikabit na. Ayos naman. Kwento kaming dalawa. Binilang ko siya ng Cobra kasi gusto niya yung Cobra. Ewan ko, Sting pala yung na-advertise ko patuloy yung by accident yung Cobra rito tsaka yung Sting. Ayaw ko nga sana banggitin kasi sabi ko alam nyo na baka yung health repercussions ba, yung sa health. Tapos tinimplahan niya ako ng kape. Sabi ko ano na lang, black coffee lang. Yung tinimplahan naman ako ng kape. Sabi ko ayos. Yun, nagawa na yung motor ngayon at ito, nakapagigib na ako ng tubig. Medyo pinawisan ako tsaka nag-exercise ako Dahil nitong hapon lang nagigib ako. Merong nakiangkas sa akin. Sabi niya, kuya, pangkas. Sabi ganyan. Sabi ko, sino kaya itong animal na sa loob-loob ko lang? Sino kaya ito? Sabi ko, saan ka ba? Sabi niya, doon sa ganyan. Sabi ko, ba't naman, ganyan? Sa bagay, sabi ko, ganyan, malayo dito pala sa lugar namin, last month, meron doon na nakikibalita ako tuloy. Nakipagchismisan ba, nakipagmarites. May mga na-hold up pala rito. Mantakay mo ang hold up dito, hindi na gumagamit ng matutulis. Baril na raw. Sabi ko, grabe naman yan. Matindi. Ewan ko lang kung gaano katotoo yung balita na yan. Pero nakipag-usap ako din sa mga kakilala ko, mga istambay ba. Sabi ko, delikado talagang panahon ngayon. Sa loob-loob ko lang. Ngayon, kinausap ko rin dito yung isang nagda-drive din ng Grab, nagga-Grab din. Sabi niya, kaya nga ako, pagdating ng mga alas 10, umuwi na ako nagpapalamig na kasi ang daming lipahan na ngayon kalat pa naman sabi nga ng mga droga kung ano ba. Parang, pero nung time ni President Duterte noon, talaga namang, ewan ko ba. Ngayon daw, lipahan na sila rito. Ngayon, nag-exercise ako kasi nga, yung umangkas sa akin, medyo malaking mama halos kasing tangkad ko, medyo matangkad sa akin ng kaunti malaki-laki siya sa akin. Kaya nag-exercise ako patpatin pa naman ako ngayon. So loob-loob ko, bahala na. Defend yourself at all times. Kasi mahirap umangkas sa likod ko hindi ko makita Okay lang sana kung harapan, kahit medyo malaki-laki, okay lang kahit hindi naman tayo pero mahirap talaga pag nakakalaban din ng malaki. Kasi ma-overpower ka By ratio and proportion lang, tatalo ka sa body mass Pag nagbagaan kayo, halimbawa, matatalo ka, halimbawa, mga 90 kilos siya, ako mga 60, 30 kilos na discrepancy, ang bigat nun by 30 kilos na discrepancy, ratio, i-translate mo sa power, mas malakas yun.
So, lamang siya, halimbawa ng mga 30-40% na lamang kung in terms of power, saka by mass. So, nag-iisip tuloy ako, sabi ko ano kayang gamiting self-defense dito. So, hindi mo pwedeng basta ano-anuhin lang yon kasi, halimbawa, susuntok-suntok ka, bumubuka kasi yung kamay, yung buto rito sa kamay, bumubuka yan pag isuntok mo to. Kahit isuntok mo yung dalawa, ganyan. Bumubuka, tapos gumaganyan yan, tumitwist So, ingat siya pag suntok. Wala lang kasi akong punching bag dito Wala akong kaya hindi ako makapag... Ang ginagawa ko, pull up lang Pull up na lang. Kung mga 60 kilos ako, yung timbang sa bawat braso ko, mga 30 kilos lang bawat braso. 60 kilos i-divide mo sa 2. So, ang power ng braso ko, kabilaan is 30 kilos lang. So, medyo mababa lang din. So, kaya kailangan talaga sa panahon ngayon, yung tinatawag na kahit papano, maging physically fit ka ba o mag-exercise. Tapos magkaroon ka talaga ng tinatawag na self-defense. Dapat may alam ka rin kahit papano. Tsaka alert ka dapat sa paligid mo ba, aware ka lang. Kasi medyo mahirap Oy, nakikisut-sut yung butiki Tsaka nung time na sinabi sa akin, kuya, makiangkas kuya, sabi ganyan. Ramdam ko iba May nagsasabi sa loob ko iba Ngayon nagtanong-tanong ako doon, sabi ko, natural ba rito yung ganyan? Sabi niya, oo kuya, dito, sabi ng isa. Pero sabi niya, kuya, ingat lang kasi mahirap din Tapos tinanong-tanong ko yung iba, sa out of 10 na pagtanungan ko yata, halos 90 yung nagsasabi na wag, mas delikado yung isa nagsabi lang na parang standard ba. Tiningnan ko naman status niya, wala naman siyang motor una, at saka pangalawa babae siya. Hindi naman siya gaya namin na nagmumotor tapos mawabiyahe ganyan o ganun ba. So talagang next time around, hindi na siya pwedeng umangkas sa akin kasi ang assessment ko doon, para bang sanay-sanayin ka lang, pag ganun, kuya makiangkas, ganun. Pero minsan pag gabi, doon ka nadadaliin yan. May araw, maraming tao, okay lang, pinangkas ko siya Pero tinanong-tanong ko siya, kaso lang, nung time na in-interrogate ko na siya, tapos sinakyan-sakyan ko yung kwento niya, para bang galit siya, tapos titig-titigan ka pa, sindak-sindakin ka, sa lub-lub ko, animal na to, sabi ko. Medyo, ewan ko. Bahala na, sabi ko. Basta sunod, di na siya makaangkas kasi mahirap Una, hindi mo kilala. Ako nakisakay lang kasi tawag kuya sa amin kasi dito para bang pakisama lang. Pero usual, ingat talaga din. Pero next time, pag may makiangkas, lalo na hindi kilala, ay wag talaga. Mahirap lang. Pinangkas ko siya kasi malapit-lapit lang tanaw naman. At nung umangkas siya, sabi niya kaya pa angkas nung umangkas siya, may nakasalubong kami kilala, tinawag siya. Yun, bumaba din. Sa loob ko siguro doon, naramdam ko siguro tinawag siya na, ay wag yan. Parang ganun ba? Nakahawak pa naman siya sa bulsa niya. Puta, worried ako doon sa worried ako doon sa inahawakan niya Sabi ko, baka ito? Baka kwan ba? So ganun 'yon. Ingat-ingat na lang. So ngayon yun yung naging activity ko ngayon, yung pinagawa ko muna yung motor inabot ako ng hapon kakaigib. Hindi na ako nakaalis ngayon. Tapos nag-exercise ako. Yun. Since nakaraos naman ako sa trangkaso, medyo back to exercise konti. Kaninang umaga nagigib ako after nang nagawa yung tricycle, tapos nitong hapon ulit nakadalawang biyaya ko. So yung itong masaya pa pala nung hapon na ito, nung unang biyahe ko nitong hapon lang, dumaan ako doon sa sa kalsada habang nagmumotor ako. May bumabati sa akin. Sabi niya, "Anjosyo." Sabi ganun. Narinig ko Anjosyo, hindi ko pinansin. Tapos alam niya yung tingin ko diretso lang. Gumanyan siya, "Anjosyo." Sabi ko ganun. Nagulat ako, Koreana pala, Korean. Sabi ko, "Anjosyo." Ay, ba't tuwa naman yung Koreana? Tuwa nung binati ko rin na Anjosyo. Ganun yung tawa. Sabi ko talaga naman, mga babae talaga. Tuwa rin siya First time siguro makakita na nahanga siya siguro sa mga exotic ba? Mga Pilipino na kayumanggi.
Guro, sawa na sa Korea doon, nakikita lagi mapuputi. Kita niya naman yung mga Pilipino, mga exotic endangered species. Joke. So, yun lang. Mga missionary sila. Nandito yun sila ng mga missionary siguro, mga nagko-convert ng nagpi-preaching ba kung ano. So, yun lang naman. Yun lang naging activity. So, kahapon, yung sa parking sa babae, talaga naman laking bagay din, hindi na ako siningil Kaya nung umuwi ako nung gabi, bumili pa ako ng pandesal pala. Yun, bumili ako ng pandesal. Bumili ako ng pandesal nung gabi, pero in-estimate 50 pesos. Siyempre kinain namin nung gabi, tapos kinabukasan yung natira, kinain ulit, at hindi na kami bumili. So, ganun lang yun. May pera naman, kaso lang ba yung tinatawag na budgeted. Ganun kasi tayong mga Pilipino sinasabi natin na wala tayong pera kasi alam natin yun at yun lang din Naranasan ko din yung experience na yung pangyayari na talagang halos isubo mo na lang, ibigay mo pa. Naranasan ko rin yun dahil sa pakisama. Opo, nung doon ako sa metro nung nakatira, around from 2012 na ba yun? Naupa kasi ako doon Ibig sabihin, nasa doon ako sa metro noong 2001 pa, kaso lang, yung mabanggit ko pala, yung 2013, nag-uupa na ako ng bahay noon. Yun, doon sa may squatters area, may pinapakasimahan tayo doon. Tulad yung tagalinis naglilinis sila doon, nagwawalis-walis ba. Sabi ko, para ma-maintain yung cleanliness, sabi ko, sige, bigyan kita ng weekly na pagkano ba yung pangako ko nun sa kanya. 200 yata o 300 Sabi ko, wag mo naman kako araw-arawin yung walis dyan. Pagod ka niyan. Lugi ka. Sabi ko, bahala ka na, sabi ko. Hindi ko naman siya pinuforce na maglinis. Sabi ko, pagka dumami-dami na yung dumi, tsaka ka na lang maglinis kasi pag araw-arawin mo yan, namimihasa Ganun ho talaga yung disiplina ng karamihan Hindi ko naman nila lahat. Tulad dito sa amin, may mga dumadaang estudyante. Tapon dito, kaliwat kanan. Tagal-tagal ko na hong nagwawalis dito, pati sa kalsada, winawalis ko Dami talagang dumi, lalo mga estudyante. Yung pala sana, ituro yan sa edukasyon, yung mga basic pa na disiplina. Kasi ako minsan, pag may basura, binubulsa ko na lang. Minsan nilalagay ko sa bag ko, pag may madaanan akong basurahan, saka ko na lang nilalagay doon. Ganon. At least hindi ka na nakapagkalat. Kasi halimbawa, sabihin mo na isa ka lang. Halimbawa, kung yung dumadaang tao dyan, 900 ka tao, 900 na magtapon ng halimbawa, balat na ng candy, at tapos 900 na balat ng candy, ang dami nun. Di po ba? By common sense lang, by logic. Just in case kung in case naman na ganon. Pero, yun nga, lakad ko sana ngayon, pero bago ko ituloy pala, yun nga sa disiplina, na sana, turo din yung basic ba na disiplina. Pag dumadaan ka dyan sa mga lugar, hindi mo naman lugar, nakikiraan ka lang, siyempre basura, tago-tago mo na. Ganun ba? So, wag ka na magkalat dyan, do not loiter. Kasi kung tutulong ka na rin lang sa gobyerno, abay maraming paraan na makatulong sa gobyerno. Yung wag ka lang magkalat, tulong na yun Yung kanal, wag mong tapunan ng basura, tulong na rin yun. Kasi tulad yan, mula sa yung Pasig River din, haba-haba yung pinagmulan yan, kung bawat area, bawat town, bayan na daanan yan, tapon ng tapon yung tigilan doon, sa dami yan. Kaya tingnan nyo yung basura, doon lumalabas sa Manila Bay. So sana mga ganong bagay, kung gusto nyo makatulong sa gobyerno halimbawa, abay, wag na lang tayo magtapon ng basura sa mga, okay lang yung mga dahon-dahon na yan, kasi tinatawag yan na biodegradable Opo, biodegradable. Wag lang yung mga plastic, kung ano-ano pang mga non-biodegradable, lalo sa mga plastic. Kung mga lata naman, edi recyclable. Tulad dito sa amin, sa bahay namin, yung mga plastic or empty bottle, mga lata, hindi ko na pinapasok sa sa basurahan. Ang ginagawa ko, nilalagay ko doon sa tabi ng basura, may mga nangangalakal, dumadaan. At least hindi na nila kalkalin yung hindi na nila kinakalkal yung basura. Kasi nung tagal-tagal na yun, bago pa mag-pandemic, sabi ko, kuya, wag mo na kalkalin yan, wala nang walang plastic yan dyan. Kasi nung minsan,
Kinakalkal nila. Ang sabi ko, ano nyo po yan kuya? Sabi ko, kinakalakal nyo pala. Sige, sabi ko, sa sunod hindi ko na ipapasok sa basurahan yan para hindi nyo nakalkalin. Kaya ginagawa ko, nilalagay ko na sa labas. Marami tulad yan, lagayan ng mantika, suka, mga ano ng dilata, yun nilalagay ko na lang. Kaya tungtuan naman, daming pag may napapadaan sila dyan, kinukuha na lang. Nung minsan may alaga kaming pusa rito, pangalan si Suga yung pusa na yun medyo mabait yung, kaso naging salbahe kasi yung pusa ng kapitbahay namin dito Berdugo sinasaktan siya, nang sinasaktan, mabait yun. Buhat nung maliit siya, sing laki lang ng palad ko, lumaki na dito sa amin. Siguro namatay siya 2022, tama, 2022 siyang namatay. Mga almost 5 years old na rin siya rito sa bahay nung mamatay siya kasi nagkasakit parang sakit yata sa nakuha sa mga mabait. Kasi yung mga mababait dito, kinakain yung pagkain niya, minsan nakakain niya, siguro nahawaan siya. Masakit sa loob kasi minsan nung time na yun wala talaga. Magastos din kaya hindi na ako nag-alaga muna ng pusa. Kasi sabi ko, sunod pag nag-alaga ng pusa o aso man, dapat may lugar din. Dapat itrato din pa silang parang tao, bigyan mo rin sila ng para bang living quarters. Ganon, kasi tulad yan, pakainin mo sila, wag yung kailangan medyo malinis din, ganon. Tapos kung nagluluto ka, prituan mo rin sila, lieg, kung anong mga parte na hindi mo makain, bandang pakpak, yun. Prituin mo na, ibigay sa kanila. So, ganon. So, ganon yung buhay dito. So, yun, tagawalis-walis ako minsan dyan, tapos alaga ng pusa, ganon. So, dito may alaga kaming pusa rito, ito siya, transient. Transient ito kasi kung saan-saan na rito, yung mga bahay, kilala siya rito pinapakain siya, kaya ang dami nila ngayon dito. Dami yung mga dayo, mga transient na pusa. Hindi na umalis yung iba rito dito na namirmihan mga dayong pusa. Kasi nakita nila okay yung lugar namin dito, accepted sila, pinapakain pa. Lalo dito sa amin, meron ditong yung tindahan ng bigas, saka ng mga cat food, dog food. Abay, itong tuwa sila, pinapasok nila doon, saka kinakain yung mga cat food doon. Minsan di napapansin ng may-ari. Yan, nakakalibre sila. Sabi ko, loko itong mga pusa, matatalino din So, ganun. So, yung activity ko ngayon is napagawa ko yung tricycle. Okay naman dahil yung gumawa, hindi siya mahirap kausap kasi alam nyo naman tayo, again, sabi ko nga, mga mahihirap tayo, madali tayong kausap Binayad ko sa kanya 2 boting langis ng motor, tapos yung sa grinder, tapos binigyan ko siya ng bakal, yung pabara, yung pwedeng gawing bareta. Itong tuwa naman yung tao kasi sabi ko medyo mahal din pala yan kasi nung kinanbas ko, kininto ko sa kanya. Sabi niyo, mahal yan, nasa 300 pesos yan. Ay, sabi ko nga, tama ka nga kasi tinanong ko yan kung magkano yung ganyan. Tama nga, sabi mo 300 nga yung singil niyan. Hiningi ko lang yan doon sa Taguig noon, sa ginagawang building. Ang sabi ko, baka pwedeng mahingi, gagawin kong bareta, bara ba. Kasi bala ko pag nagawa yung bahay, gagamitin ko yung pantibag ng mga concrete. Yun. Dahil sa nakabili ako dito sa tapat ng bahay namin dati, naalala ko pala. Siya, Purman. Binintahan niya ako ng bareta at saka pala, yun, binili ko naman. Bininta niya sa akin, nagtugto 200 lang yata. Sabi niya yung pala niya 200, tapos yung bareta niya 200, 400. Ang ginawa ko, binigyan ko yata siya ng 700 lahat Tungtuwa naman yung mama. Kasi medyo nakakaluwag ako nun Tuwang-tuwa naman siya. Binigyan ko siya ng 700 doon sa pala at bareta. Kasi nahiya man ako na bilhin ko ng 200. Siyempre alam ko yung bareta, yung bakal. Siguro mga nasa 5 feet yung height nun. Nasa 5 feet. Ang alam kong presyo nun, 700 to 1,000 yun Tapos yung pala pa. Kahit sabi mo naman yung pala, second hand din. Pero alam ko mahal-mahal din yung pala, mga na 300 din yun o 400 plus yung bara pa na na sabi mo na 1,000. Malaki-laki din.
Kaya binigyan ko siya ng 700 bagaman mga nagamit na yon. Okay lang kasi gano'n naman tayo eh. At least pag bumili tayo ng second hand o luma, abay siguradong sigurado ka talaga na hindi na maluluma. Yun. Kasi nga nabili mong luma eh. So wala nang paraan, wala nang dahilan para siya ay maluma pa dahil nabili mo ng luma. Yun din siguro yung isang mga bagay na advantage pagka mahilig ka sa mga second hand eh. Kasi bibili ka talaga ng bago, abay siguradong maluluma yan. Pero pag bumili ka ng luma, ay talagang hindi na maluluma yun kasi luma na eh. Yun ang akin lang. So, nakakatuwa lang kaya sa ngayon, medyo pull-up din ako. Eh, wala nga lang ako punching bag dito kaya hindi ako makapag basta-basta ensayo eh. Pero kung magano kayo at mag-exercise, samahan nyo na rin sana ng mga tinatawag ba na self-defense. So, iwas lang sa suntok-suntok kasi pag suntok ka, hindi nakastrap yung kamay mo, mababali yan eh. Nagtitwist yan. Natitwist, tsaka yung dito, yung kamay, pag sumusuntok ka, bumubuka, yung buto, bumubuka yan eh. Ayaw ko na lang ituro kung anong gagamitin kong self-defense in case na kailangan ko ng self-defense kasi mahirap eh. Mahirap na lang magturo. So, may alaman tayo, tama na siguro sa basic yon, yung madepensa mo sarili mo. Eh, mahirap naman gamitan mo ng depensa na so, bahala na. Basta ang akin lang, na lang tayo lagi, manalangin na lang tayo. Tulad kanina, nagbiyahe kami, bumili kami ng ulam. So, prayers na lang. Ang usual kasi na prayers na ginagawa ko, hindi ako basta nagpipray dito sa loob lang, sa loob, nakatago doon sa loob. Nandun yung prayer sa loob. Dito. Ramdam yan dito, tsaka dito. Ramdam mo kaagad yan kasi pag nagpray ka dito, ramdam mo yung pakiramdam mo parang may comfort ba. Yan yung naobserbahan ko lang pag nabiyahe ka tapos may prayer na ganon. Nakakaramdam ako ng comfort eh. Kasi nung minsan, siguro ilang beses yun na bumabiyaya ko, nakakalimutan kong mag-pray kasi kakamadali ba. Pre, lalo may edad tayo. Pero habang nabiyahe na ako, nasa kalsada, sabi ko parang hindi ata nakapag-pray ah. Kaya sa loob nagpipray ako, tapos nakakaramdam ako ng para bang protection sa loob. Nararamdaman ko yun eh, pagkatapos mo mag-usal ba ng salita. Hindi ko sinasabi, hindi usal sa bibig yun, kumbaga usal dito sa loob. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong bagay na gustong itanong sa Diyos, wag nyong sabihin yun kung talagang napakahalagang bagay yon. Siguro ang masabi ko talaga, kasi ako nasubukan ko na rin yon, dito nyo itanong sa loob. Bahala na yung Diyos niyan, kitang-kita niya yan. Kasi ako may mga tanong ako noon eh, nung maliit pa ako hanggang paglaki ko, talagang hindi ko makalimutan yon. Eh, nakatago lang yun sa loob, never kong sinabi yon, hindi ko sinasabi ho. Eh, talagang paglipas ng panahon, talagang makikita mo talaga yung sagot ng Diyos. Eh, after nitong Facebook live ko, ipopost ko yung, actually hindi man ako fanatic sa Catholicism, kasi bagaman kahit dati ako'y Catholic faith, hindi man ako fanatic doon eh. Pero yung i-upload ko next na ito sa YouTube with regards doon sa prayer, medyo maganda siyang clip. So antabayanan nyo na lang kasi ipopost ko iyon. So again, ang i-wrap up ko na lang, pasalamat ako doon sa babae in charge sa parking kahapon kasi hindi na ako siningil. Kasi talagang yung budget talaga, as in, masabi mo nga tight belt eh. Mahigpit yung sinturon. So, ngayon, tapos yung today, yung tricycle ko nagawa na dahil naputol yung napalitan ng mas matibay. Yung napulot kong bakal doon sa highway, yung sa mga elf truck, yung letter C, yung parang clamp, ginagamit yun sa chassis ng ng elf. Yun, nagamit ko, talagang sobrang tibay pa talaga eh. Ganon. Isa pa at pagkatapos nakapag-igib na ako, yun, ang binayad ko sa gumawa,
items lang din, yung langis ng motor, 2 bote, tsaka yung pang grinder, yung blade. Yun, binigyan ko sa 8 piraso, tsaka isang bara na 20mm ba yun. Sabi ko, bahala ka na dyan, gawin mo na lang bara pagkasakaling kailangan mo pang kalang o pang ano, at least meron ka na. Ang sabi niya, hindi, gagamitin ko to sa tricycle ko, tamang-tama. Ay, sabi ko, bahala ka dyan, sa'yo na yan, binigay ko na sa'yo eh. Sabi niya, sakto nga yan dahil kailangan ko sa tricycle ko, ginagawa niya raw yung tricycle niya. Tamang-tama, sabi ko, bahala ka na dyan, sabi ko, sa'yo na yan eh. Yun. Tapos, ito pa, nung hapon, nung nagigib ako, nadaanan ko yung Koreana doon, nagsasalita, Hanjosyo! Sabi nga, binabati ba? Nagbabati. Pangalawang sabi niya, Anjosyo, gumaganyan. Sabi ko, Anjosyo! Gumano niya ako, Anjosyo! Sabi ko ganyan. Ganon siya. Tuwang-tuwa rin yung bata. Siguro mga 16 years old lang yun o 18 years old. Batang-bata. Nagbi-missionary sila rito. Baka workshop nila siguro yun. Sa school na, sa church nila siguro. Tapos nung nagigib ako, yun na, may umangkas pang mabait. Next time din na siya makangkas nung kasi mahirap eh. Lalo na nabalitaan ko dito may mga nang hold up, tapos yung masakla pa hindi na matutulis yung hindi na raw matutulis yung ginagamit eh. Baril na raw nakaraang buwan lang yun. Sabi ko matinding balita to, sa loob-loob ko lang. Kung baril, talagang matindi talaga yung ngayon, talagang taghirap talaga ngayon. Grabe ho. Kung wala talagang financial assistance, wala talaga, mabigat talaga. Hindi man tayo makapagtrabaho basta-basta kasi kung maghanap pa tayong trabaho, hindi pa natapos yung isa, may hirap-hirap din. So, ang tabayanan nyo na lang ho, yung aking pangako sa inyo, yung talambuhay ko from 2021 to 2025, pending muna. So, parts and tidbits lang muna ng ng kwento yung naibibigay ko. Just in case na matapos ko yung sa trabaho, yun na, ikikwento ko sa inyo yun, yung pangako ko. At dadagdag ko pa siguro next time naman, ikwento ko yung yung high school life, tapos yung elementary days ko, tapos pwede ko rin ikwento siguro yung segmented ko ba. Ikwento ko yung buhay ko kung saan ako natutong maglakad, doon sa bahay ng lolo ko, si Lolo Dulpo, tatay ni Tio Anthony, doon sa Shell, doon sa Barrio Obrero. Doon ako natutong maglakad sa bahay nila, sa balkonahe nila. Yun, pwede kong ikwento yun. Tapos doon naman sa bahay ng lola ko, siguro around mga 3 years old yata ako, 2 years old. Kasi iniwan kami ni mother sa bahay ni lola ni Lola Kunsing, doon sa Payag. Ang tawag doon sa Payag, Kubo. Doon sa Payag, yun. Basta sunod na lang, ikwento ko yun. Tapos yung niyan, yung chocolate, yung Curly Tops, yan. Tanda ko ho yung Curly Tops na yan kasi yan ang binigay sa akin ng nanay ko noon Tapos iniwan kami kay lola, tapos iyak ako ng iyak habang kumakain ako ng Curly Tops, tuloy yung luha ko tsaka sipon, kinakain ko yung Curly Tops habang umiyak ako. Yun. So around mga 2 years old ako noon o 3 years old. Yan. Siguro next time ko na lang ikwento yun. So segmented ko na lang para at least kumbaga para bang hindi buo, kasi pag ibuo ko napakalayo, napakahaba 50 years ba naman. So ito na lang pagtatapos ng sa pabaon ko na lang sa Facebook Live na ito. Yung difference pala ng ng pelikula. So, usual kasi pagka nanood tayo ng pelikula, tulad yan mga true to life story. Halimbawa, may movie length siya na 2 hours. Minsan 1 hour and a half. So, ito lang yung take ko dyan. Yung take ko kasi dyan sa mga movie na true to life, tulad yan 1 hour and a half or 2 hours or 2 hours and a half. Kasi yan yung buhay niya sa loob ng ilang taon yon, para bang tawag nito, pinaiksian, parang tawag nito, parang siniksik lang doon sa loob ng 2 hours or 1 hour and a half.
So, nakita nyo ba ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kasi tayo halimbawa, nanonood, apektado kasi tayo eh. Tulad yan halimbawa sa mga achievements niya. So, dapat ganun din tayo para bang nagkakaroon tayo na gusto natin makuha din. Kasi sa pelikula nakita natin ganyan eh. Pero ito lang yung masabi ko din, yung pandagdag. Ang hindi natin na, ang dapat nating i-realize na hindi natin na-realize siguro, hindi natin naisip na during those time, may struggle kasi, may process eh. So, halimbawa, mag-kinder ka muna, elementary, high school, mag-college ka, tapos may OJT pa, tapos sa trabaho mo na, tapos may mga failures ka, ups and downs, saka may success, ganun. So, wag ho tayong doon, wag ho tayong mahatak ng pelikula na gusto ba natin kaagad na magkaroon din tayo ng ganyan. Dapat nating i-realize din habang nanonood tayo ng pelikula na ito'y talambuhay ng isang tao. 40 years halimbawa yan, o 50 years o 60 years na yan, para bang siniksik na lang doon sa, may termino, kalimutan. Kung nasa bibig ko, hindi ko masabi. Para bang siniksik na lang sa 2 hours and a half na yon. So hindi ganun yon. Dapat tayo na nanonood, isipin natin na mahaba-habahong panahon iyon. Hindi ho nakuha yun sa 2 hours and a half lang na o sa loob lang ng movie. Kasi ang movie, yan eh. Parang painiiksian yan na lang. So yun yung dapat nating ma-realize. So kung manood man tayo ng pelikula, mga true to life, so ganun yun. Na wag tayong magpahatak dun sa movie na, oy, gusto din natin kaagad ma-achieve ganito, ganyan. So baka magkamali tayo. So kailangan din natin ng mga guidance. Kaya nga sa mundo natin ngayon merong mga guidance counselor o mga experts or mga councils, ganon. Doon ang hinihingian natin ng tanong. Ang isa sa mga guidance natin dapat dyan sa mga magulang din. So tayong mga magulang dapat doon sa anak natin, alam natin, kahit sa ultimong pinapanood nila sa YouTube o sa Facebook, kailangan natin i-guide. Kasi mahirap na eh. Pag pinabayaan mo. So ganon yon. Pag-iingat na rin kasi yon dahil sa mundo natin maraming kaaway eh. Dahil marami na akong nakita rito. Pabayaan yung anak nila. Maya-maya kita ko rito dumadaan. No? Siguro mga 15, 16 years old lang. Dumadaan eh, walang tsinelas, bit-bit yung anak. Parang naguhit sa isip ko eh. Wala rin akong magawa, obligado rin tayo. May mga obligasyon din eh. Meron nga tayong, ang kasabihan nga dyan, we have our own, each have their own battles eh. Each have their own wars eh. So sa buhay may kanya-kanya tayong at swerte naman at tayo halimbawa makatulong o matulungan tayo tulad ng mga pamilya, yun ang mga ganong bagay din na consider natin. So again, ingat-ingat lang tayo sa mga pelikula, wag tayong padala-dala doon, ibig sabihin pabigla-bigla na gusto din natin kaagad achieve. Hindi ho ganon yung buhay. Iba ho yung buhay, matindi ho yung hamon sa buhay, talagang mapait-pait po. Kaya gaya ko sa abang lingkod ninyo mapait man yung nangyari sa akin, tinatanggap ko, pero siyempre hamon kasi yan gagawa natin ng paraan na kung saan mahanap din natin yung tinatawag na hustisya. Kasi hindi ko naman sa pinipreempt o hindi man ako prejudice sa ginawa sa akin. Ang isang mga scenarios ba, yung mga elements doon sa nangyari sa akin, nakitaan ko talaga ng masabi ko talaga, may mga elements talaga na siguro masabi ko na lang ito, yung the totality, the entirety of justice was not served. Kasi yun nga may mga masabi ko ba, kumbaga sa basketball pwede mo sabing may foul, ganon. So again, ito na lang, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sana kayo'y malusog, masaya at masigla kasama inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So kung ano man yung meron kayo, pag-igihan nyo, palakasin nyo yung katawan nyo, sa pamilya, always yung communication niyo dapat open, tapos iwasan yung mga sikre-sikreto na yan, mahirap yan kung mga masailang bagay yan, halimbawa mga decision making, so mahirap-hirap yan na isisikreto mo. So naparami-rami na. So next time naman siguro, kasi again, bago ko pala makalimutan,
Again, always start the day right with your right hand, right foot. It will sharpen your memory, constant reminder to do things right. Akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, magsuot ka ng damit, underwear, everything, shorts, pants, socks, or ano. Okay po? Ano yun po yun, yung mind sharpening, constant reminder. So, again, sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.